natin ang Panginoon. Hallelujah. Muli pa po. Muli pa. Awitan natin ang Panginoon.
papurihan natin ang Panginoon sa palakpakan. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa lilim na galing sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat na maging sa gitna ng mga suliranin, mananatili kami sa iyong lilim, Panginoon. Karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat kang pasalamatan. Tinataas namin ang pangalan mo, hindi lang ngayong araw na ito, Panginoon, kundi sa araw-araw ng aming mga buhay. Dakila ka, tapat ka, O Diyos. Muli po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Thank you, Jesus! Hallelujah! Muli, palakpakan po natin ating Panginoon. He deserves all the glory and honor. Hallelujah! Pwede po bang tulungan po si sis? Mabigat po yan. Ayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you po. Ayan. So, it's so refreshing. It's so a refreshing feeling, especially when we start the day with that kind of worship. Amen? Hallelujah. Dumako na po tayo sa isa pang uri ng papuri para sa Panginoon. At syempre, ito po yung ating paghahandog ng ating ikapo at handog. Ayan. So, marami pong prinsipyo. There are so many principles for Christian giving, and one of which na talagang pumukaw sa aking puso ay yung tinatawag na intentional giving. Ano po yung intentional giving? Intentional meaning to say, hindi po tayo bigla-bigla na lang pag sinabing, oy, giving na. Kung ano yung laman ng wallet natin, anong bills, anong coins ang meron tayo sa bulsa, iyon ang ibibigay natin sa Panginoon. When we say intentional giving, sabi po sa 2 Corinthians 16, ang sabi po doon, we should set aside. Ang sabi po, we should set aside a sum of money. Ibig sabihin, ang pagbibigay daw po natin ay dapat pinaghahandaan, pinagpaplanuhan, at ito po ay pinag-iisipan. Hindi yung pagdating po ng pag sinabing ng exhorter, tayo na po magbigay sa Panginoon kung ano mahagilap natin na barya o bill sa ating wallet o sa ating bag. Ibig sabihin, when we plan our givings, hindi yung kung ano yung matira sa atin pagkatapos ng gastusin. Ano ba yung intentional giving? Paano ba? Ano bang ginagawa? Ibig sabihin, upon receipt of the blessing that we receive from God, sineset aside na po natin. Kailan po ginagawa iyon? Kapag na-receive natin ang blessing from the Lord. Meaning to say, pag tayo po ay sumahod, may nagbigay sa atin, tayo binayayaan, nag-entrega yung asawa natin, pwede na pong iset aside natin yung amount that we will give to the Lord. Amen? Kung ano po laman ng puso natin, kung ano po yung kalugod-lugod sa Panginoon, iyon po ang ibigay natin. And we can improve our giving by being intentional. Amen? Do you want to be an intentional giver? Plan ahead. Think ahead. And ito, tuloy-tuloy na po yan. Magiging intentional giver na po tayo. Amen? Tayo na po at lumapit po tayo dito sa basket at atin na pong ihulog ang ating ikapo at handog.
ituon po natin ang ating kamay dito po sa atin pong ikapo at handog, and let's pray. Lord, we thank you for reminding us that we can be intentional in the area of our giving. That we should plan ahead, think ahead, and set aside what is due unto you. We pray that these givings, this offering shall be used for your glory upang mapalago ang iyong kaharian, upang maabot ang mga hindi pa naaabot. Ikaw ang mag-bless ng lahat ng nagbigay ngayong araw na ito upang ikaw ang magbalik nito sa kanila, siksik, liglig at umaapaw sa iyong papurit parangal sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hello! Ayan, gaganda mga nakangiti. Pagpasok nyo pa lang ng pintuan, kailangan nakangiti kayo. Amen. So, na-bless po ba kayo? Yes. Alam niyo po, share ko lang, ang lahat ng may mga sasakyan, hindi po, pakiusap lang daw po, kanina po kasi may mga OPSS sa labas. Yung po mga nag-park sa kabilang side na gutter, pinapaalis po. So, yung may mga sasakyan dyan, doon po nakapark, pakipuntahan nyo na po, tanggalin nyo na. Pakibuhat na po. Okay. So, welcome po sa ating mga bisita. Alam namin, may bisita kami from Singapore. At sa mga first-timer, welcome po. At ngayon po ay kapamilya na po namin kayo. At mamaya, sana po wag muna kayong umalis para mapag-pray po kayo ng ating mga leaders. Amen po? So, alam niyo po, i-share ko lang sandali. Nung isang gabi po na naginip ako, nakatayo daw ako dito. Hindi po to biro. Talaga na naginip ako. Tapos may sinabi sa akin si Lord, sabihin mo sa pulpito. Kaya alam, minsan pag nananaginip tayo, pag gising, hindi natin alam yung exact word. Pero alam ko, nakatayo ako dito. Isang gabi lang to. Tapos sabi ko, hala, tapos hindi ko alam, MC na pala. So, gusto ko lang may sinabi sa akin si Lord, pero alam ko ano to. Pakisabihan niyo naman po yung mga katabi niyo na mapalad ka kapatid. God bless you. Alam ko hindi magkakakilala iba dito, pero sabihin niyo po, mapalad ka kapatid. Yan ang pinapasabi ni Lord sa ating lahat. Amen. Diba? Pati yung kanta kanina, mananatili sa iyong lilim. Amen. So, remind ko lang po kayo, lagi po tayo, every Sunday dito, 10 a.m., at mamaya po, 5 p.m., meron din pong service. At every Thursday, 5 p.m. din po, meron po tayong service dito. So pag hindi po kayo naka-attend ngayon, sa mamayang hapon, may chance pa kayo. Wala kayong excuse. Pag hindi pa rin, sa Huwebes, magsimba po kayo. Amen? So every Tuesday naman po, meron tayong clues days. Wala kayong clue, kasi hindi kayo nagpupunta. Para po, kung kayo po ay nako-conscious or ano po ang nagkaganapan sa Clues Days, punta po kayo sa Emma's Garden ng 6 p.m. Magkakaroon po din ng pag-aaral ng salita ng Panginoon at ang kasama natin doon ay si PK. At meron din po tayong prayer group every Wednesday. So kung alam niyo po sa sarili niyo, hinihipo kayo ni Lord na, kasi yung iba dyan, hindi ako marunong mag-pray, pero deep inside, gusto nyong mag-pray, gusto nyong ipag-pray ibang tao. Give po yan kay Lord, saka alam naman po natin, ang prayer are powerful. So mag-join po kayo every Wednesday sa Emma's Garden, punta lang po kayo doon. At kung meron naman po kayo mga prayer concerns, gusto nyo ipag-pray yung kapamilya nyo, mahal nyo sa buhay, mag-message lang po kayo sa ating mga leaders, o sa ating mga pastors, para po mapag-pray po natin ang ating mga mahal sa buhay. Okay po? Okay, every last Saturday naman po, yun ang region service nila. Ha? At meron pong region basketball and men's group. Ages po nito ay 6 to 16. So yung mga hindi po umabot, magpapa-schedule lang tayo ng ibang kay PK, kay PM. So, sa March 8 po, hanggang 22, 2 to 4 p.m. sa Rositaville. So, yung mga hindi pa po nakapag-register, pwede pa daw pong humabol. I-register nyo po yung mga anak nyo, kapatid nyo. At libre naman po, di ba? At saka, imagine nyo, ang magko-coach nyo, mga go hard coaches, di ba? Amen. So,
Ang huli pa po ay, mamaya po ay mayroon pong General Assembly ang ating worship team. Yes. Handa na po ba kayo makinig sa salita ng Panginoon? Parang hindi. Bungad lang ang nag-amen. Ready na po ba kayo makinig? Amen. So, pakiusap lang po, yung mga cellphone natin, okay lang mag-note sa cellphone, pero yung mga nanonood or hindi nakikinig, pakitago niyo muna yung mga cellphone. Huwag niyo na pong pabayang, baka samsamin namin. Pwede ba yun? Huwag na, baka mawala. So kung ready na po kayo, total, andito na po tayong lahat. I-ready niyo na po ang inyong mga puso, ang ating mga tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahatid sa atin ng ating mahal na pastor, Pastora Cathy. Amen. Such a beautiful morning, everyone. Paalala sa mga may sasakyan doon sa labas. Puno na ang FX. Andar na. Lipat po. At we are going to sort it. So we will have, we're praying for better parking spaces for each one. I know this is a challenge, but nothing is impossible with the Lord. Amen? Muli, pakingitian ang inyong mga katabi at sabihin, I'm so happy that you are here. Praise God. Unang linggo ng buwan ng Marso, tapos na ang mga usapan tungkol sa pag-ibig. Yan, medyo nag-iba yung ating sound. Is it better? Okay. So we are going to start a new series ngayon pong Marso at ang atin pong mga pag-uusapan mula ngayong linggo na to sa mga susunod na linggo are real life issues. Ano-ano mga kinakaharap natin, ano-anong mga pagsubok, ano-anong mga suliranin, and how we can be equipped, in not just in the physical, not just in the natural, but we can be equipped in the spirit when it comes to dealing with real life issues. Ilan po sa inyo dito sa kwartong ito ang magsasabing nasaktan ka na ng ibang tao? Sige, huwag kayong mahiya. Maliit, malaki, o kahit anong nasaktan kayo ang inyong damdamin, pwede bang magtaas ng mga kamay? Anyone who has been hurt by someone? Ayan. I think 100% participation sa ating question ngayon. Hindi na natin kailangan pilitin. There are certain questions sa isang simbahan na as a pastor, if we ask this, we only get maybe 20 hands that will be raised. Pero ito pong question na ito, gaya ng lahat sa atin, we will say that one way or the other, one person have hurt us. At yung iba nga sasabihin, opo, totoo yan, PK, nasaktan ako, may nakasakit na sa damdamin ko. Katabi ko nga ngayon nakasakit sa akin Nag-aaway kami nung papunta kami dito sa simbahan. Mukhang muntik na nga kami hindi matuloy papunta dito dahil nagkakayamutan kami. When we talk about hurts, when we talk about painful experiences, kadalasang ginagamit sa ganitong topic ang kwento ni Joseph. Si Joseph, alam natin, madami sa atin alam ng kwento, yung rurok ng kanyang tagumpay when he became a governor of the entire nation of Egypt. Pero bago siya naging gobernador, bago siya naging kanang kamay ni Paraon, dumanas siya ng lahat ng iba't ibang uri ng pang-aapi at sakit sa damdamin. Biruin nyo, favorite siya ng kanyang tatay, pero dahil doon, kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid, binalak siyang patayin, ibinenta, napunta kay Potiphar, napakulong, naghirap sa kulungan, nakalimutan nung tinulungan niya doon sa kulungan, nakapag-interpret ng panaginip ng Paraon at naging right hand ni Pharaoh. But he went through pains and struggles before he reached that part. Tunay rin yung kanyang mga dinanas na sakit sa kanyang buhay. Para bang dumanas siya ng lahat ng uri ng kaapihan. Kaya ang title po ng mensahe ngayon ay pinamagatan kong Ang Ganti ng Api! Nako. Yan ang sigaw ng marami sa atin, ang ganti ng api. Kung si Joseph ay nabuhay ngayon, we could easily say that Joseph encountered trauma.
Right? Kasi yan ang ano ngayon yan ang byword ngayon. Mental illness, so on and so forth, trauma. The definition of trauma is a deeply distressing or disturbing experience. It can be from a physical injury or emotional injury. And trauma is an emotional response to a terrible event. Sa isang kahindik-hindik na pangyayari sa buhay. It could have been a natural disaster, na trauma ka dahil dun sa lindol. Sino have walked through in the past? Then, nagkaroon ng matinding taggutom. Just as it was prophesied. At nagkaroon ng mga nations na pumunta doon sa Egypt to buy grains. Nasusundan niyo po yung kwento, di ba? Ganon yung kwento natin. And we will go and jump to chapter 42. Dito, nakita niya sa Genesis chapter 42, nakita na ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Dahil bumili na, fast forward, bumibili na ng grain sa kanya. And I wonder, what was going through Joseph's mind when he saw his brothers? Sabi sa verse 6, of chapter 42, they came to him. Now Joseph was already the governor during that time. At tiningnan niya yung kanyang mga kapatid, sila'y lumuhod sa harapan ni Joseph, at narito ang kanyang mga kapatid na nakaluhod sa kanyang harapan. Saan natin ito makikita noon? Makikita ito sa panaginip ni Joseph. Sa kanyang panaginip, ang sabi niya, yung kanyang mga kapatid ay yuyukod sa kanya. This was Joseph's dream 5 chapters ago. Joseph had a dream that one day, ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang mga magulang ay yuyukod sa kanya. Pero hindi niya na-imagine that this is what's gonna happen. Na ganito ang magiging presentation. Dahil bago yan nangyari, 13 years of insane trauma and pain na nadaranasan ni Joseph. There were accusations and lies against him. People forgetting about him. At naandun siya na stuck sa isang kulungan, na maaaring puno ng mga daga. You understand what I mean? He's looking at these brothers, at habang ito'y nakayukod sa kanya, it says in verse 7 of chapter 42, as soon as Joseph saw his brothers, he recognized them. Pero hindi siya na-recognize sa kanyang mga kapatid, di ba? Kasi iba na yung kanyang itsura. He recognized them, pero ang sabi sa latter part of that verse, he pretended to be a stranger and he spoke harshly to them. Nagpanggap siyang hindi niya kilala ang kanyang mga kapatid. In short, nagsinungaling din si Joseph dun sa part na yon. Nagsinungaling siya, sabi niya, hindi ko kayo kilala. At parang medyo ang datingan niya doon, mga alipin kayo! Mga hive! Naandyan na sa kanyang harapan. And this is the part of the story that most of the times we skip over. Dahil we go straight to the forgiveness part. Doon tayo agad na nagpatawad si Joseph, tinanggap ang kanyang mga kapatid. But there are 4 chapters na magsasabi patungkol sa human side ni Joseph. Yung response ni Joseph during the time that he saw his brothers na nakasakit sa kanya. He forgives them, but he puts them through something first. Somehow, pag tiningnan mo, lahat ng naranasan ni Joseph before, makulong, mapagbintangan, masabihan ng mga maling accusations, subukan na parang mamamatay. Kasi di ba yung punishment do sa magkakapatid, kung talagang napatunayan, sila'y pwedeng patayin. Saan nangyari yun na nagawa o nadanas ni Joseph yun before? And it was like, dadalhin ko rin kayo dito sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Everything Joseph walked through, somehow if you look at those 4 chapters, he wants them to walk through that as well. Maaari na nasa isip niya, ito na ang pagkakataon ko para maghiganti, and revenge is the path to victory. They must pay for what they did. But listen to this, revenge never wins. Kailanman hindi magtatagumpay ang anumang paghihiganti. Kaya yung sinasabing ang higanti ng api, walang
magiging bunga na maganda. Revenge feels good for a second. Masarap siya sa pakiramdam sa umpisa, but the aftertaste is bitter. Napakapait matapos yan because for a moment you feel good, but once you start to watch them pay, nakikita mong nagbabayad sila sa kanilang ginagawa and you start to watch it longer, para bang naguhukay ka ng dalawang libingan. Kasi gaya nga nung sinasabi natin, ang hindi pagpapatawad ay umiinom ka ng lason na ang nais mo'y mamatay, yung nakasakit sa'yo, pero ang ending, ikaw mismo ang namamatay. If we are going to look at Joseph's story, at dun sa 4 chapters na yun, na para bang somehow merong drive sa kanya, na iparanas natin sa kanila, o pararanas ko sa kanila ang mga naranasan ko noon, he was already free from chain, pero para bang maibabalik mo ang iyong sarili sa kulungan kapag palagi kang nagpapagapi sa iyong damdamin. Restoring is less about someone else, it's more about yourself. Joseph, of course, we have already established that. He was traumatized by what they had done, kaya hindi niya madaling maaalis sa kanyang isipan. But I want to tell you a few things about trauma. Just a quick backgrounder. Lahat ay makakaranas ng trauma. Nobody is exempted to this. When you say, oh, I'm so traumatized, PK, wake up. Hindi lang ikaw ang may trauma nang gigigilak sa yung arte-arte mo. Hindi lang ikaw ang dumaranas ng sakit at hapdi. Hindi lang ikaw yan. John 16 verse 33 says, in this world, you will have trouble. I-rephrase natin, in this world, you will have trauma. In this world, you will have trials. In this world, you will have difficulties of many kind. At kapag ikay sumusunod kay Jesus, hindi ibig sabihin na exempted ka sa trouble. Hindi naman pinangako ni Jesus ang isang buhay na walang sakit o walang pait. But He does promise to be our comforter, to be our umbrella, to be our shelter in the middle of the storms. Ang mananampalataya at hindi mananampalataya, parehong daranas ng mga painful experiences in life. But the difference is that we have a Savior. Meron tayong tagapagligtas, meron tayong isang kaibigan na ang sabi sa Bible, we have a friend that sticks closer than a brother. Maaaring ang iyong mga kaibigan ay tatalikuran ka, but there is Jesus who sticks closer than a brother. We have a comforter, we have a healer, we have a great physician, we have a father to the fatherless. That's who Jesus is. And another thing about trauma is that kasama mo ang Diyos sa gitna nito. He's the only one who truly understands your pain. May isang kanta, gustong-gusto ko po yung kanta na yon. Dahil sabi dun sa isa part ng kanta niyan, no one cared for me like Jesus. Walang pwedeng magmahal at mangalaga sa akin ng gaya ng pag-ibig at pangangalaga ni Jesus. God cares for us more than anyone else, more than your parents, more than your children, more than your siblings, more than your friends. God cares for you. He understands your pain. At marami magsasabi sa atin, no, hindi naiintindihan ni Lord yung nararamdaman ko. Walang nakakaintindi ng damdamin ko. Hindi niya naiintindihan specifically what I walk through. But you see, He does. Naiintindihan niya, may sugat ka. Sasabihin sa ni Lord, narito mga kamay ko, sugat-sugat din para sa iyo. You've got scars. Meron kang mga peklat ng lahat ng mga dinanas mo sa kanila because of how they treated you. Sabi ni Lord, tingnan mo ang likod ko. Puro peklat din. You feel crushed in your spirit and Jesus will tell you, so do I. I was also crushed. Sabi mo, ang gulo-gulo ng isip ko, parang wala ng puro tinik. Sasabihin ni Lord sa'yo, nilagyan din ako ng tinik, literal, sa aking ulo. You feel backstabbed by your friends. Same here. Sabi ni Jesus, I have spear in my back. And they all ran away when I needed them. You see,
Jesus understands your pain more than anybody else does. He's the only one who perfectly understands. He's the greatest counselor that we can go to. Lalapit tayo sa Kanya, Lord, payuhan mo ko. Kasi siya ang nakakaunawa. I understand your pain. That's what Jesus is saying. Now, what is your choice? Nasa sa iyo ngayon what to do with your trauma. It's in your hands what to do with your pain. What are you going to do with the hurts that you have experienced? Patuloy ka bang magbibigay ng ganti ng api? Ikaw ba'y patuloy sa path ng paghihiganti? Ang sabi sa Romans 12:19, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ako ang maghihiganti para sa iyo, ang sabi ng Panginoon. That simple statement says it all. Nahayaan natin ang Diyos ang siyang magpalit, magbayad, maningil ng lahat ng mga tingin mo'y dinanas mo na pang-aapi. And many of us would say, oh PK, ang dali ninyong sabihin. Because sometimes, truly, yung nararamdaman natin na kaapihan, it swells up inside of us and it creates somehow a passion for us to get retribution. Parang hindi tayo makapayag na ganun-ganun lang, hindi po pwede. Ako'y ginawa ng mali, hindi ako papayag. Na ganyan ang gawin mo sa akin. You know, studies show, sabi po sa pag-aaral, up to 20% of violent crime is based upon revenge. Lahat, not lahat, 20% ng mga krimen dahil naghiganti. Kaya nga madami ang mga teleserye na ang tema kasi naapi yung mahirap, maghihiganti kaya pagyaman niya, babangon ako at dudurugin kita. O grabe, yung mga ka-age ko, alam na alam mo, yung mga bata hindi nila alam. You see, revenge can be overcome before it happens. And that's what we want to learn from Jesus. Na pwede pa lang mapagtagumpayan mo yung balak at yung kagustuhan mong maghiganti bago ka pa humakbang sa paghihiganti. And these are some practical handles that I want to share with you. 4 ways that you can unplug from revenge before it gets activated. Paano natin ito lalakaran para hindi tayo laging may kaisipan na dahil ako'y naatraso, dahil ako'y nasaktan, dahil ako'y naagrabyado, ako'y maghihiganti. Number 1, kabutihan ang iganti. That's one practical handle. Sabi sa Romans chapter 12 verse 21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ibig lang sabihin nito, pasimplihin natin, find every opportunity to bless your enemy. Kahit pa sila ang nakasakit sa iyo, you bless them. If they are hungry, give them something to eat. Sabihin mo, sige PK, pero lalagyan ko talaga ng Dora Rat Killer yung ipakakain. Hindi ako makapapayag. Because you see, showing the enemy kindness, it disarms them. Para bang nabubuhusan sila ng malamig na tubig. It shames them and brings them into a place or a path towards reconciliation and apology. Kasi kahit ikaw na yung nasaktan, ikaw pa rin ang magbibigay ng kabutihan. May kwento si Pastor Larry Stockstill. Sabi niya, he was seated with the leader na itong leader niya sa kanyang simbahan had developed ill feelings towards him. Parang galit sa kanya o may hindi nagugustuhan sa kanya itong kasama niya sa simbahan, leader niya sa church. And then he noticed na yung kasama niya na yun, yung leader, nasa isang gathering sila or whatever, nagkaroon ng bubuyog sa kanyang ulo. May bubuyog na lumanding sa kanyang ulo. At nakita niyang papunta na dun sa may anit. What he did was he reached across and tinapik niya yung bubuyog. Kaya yung may galit sa kanya, parang na-stun na, oh my goodness,
Kahit pa, ganito ang nararamdaman ko para sa'yo, bibigyan mo ko at susuklian mo ko ng kabutihan. Natulala yung leader. And then after maybe about 5 minutes, he extended his hand to Pastor Larry, shook his hand, and gave an apology. So hostility has ended because of that. One act of simple kindness can show an enemy your innocence and your heart toward them. Sabi sa Bible, sa Proverbs, kapag ka daw may ginawang ka ng mali, ang gawin mong isukli sa kanya ay mabuti. At pag sinuklian mo siya ng mabuti, para ka daw naglalagay ng uling na may baga sa kanyang ulo. Dahil nag-iisip pa yun, bakit niya ako ginawa ng mabuti? Baka yung binibigay niya itong pagkain, may lason pala. In short, nag-iisip siya na bakit mabuti pa rin ang pinapakita hanggang sa ang kanyang damdamin ay maapis. Because you have shown kindness, you have overcome revenge because you have shown kindness. Sabi nga sa Bible, overcome evil with good. Number 2, kayang gawin ng Diyos sa kabutihan ang itinakdang kasamaan. Yan ang ilagay natin sa ating isipan. Kaya the next practical handle that we can get from this is palitan ang kaisipan. Joseph's brothers sold him into slavery. Matapos ang ilang taon, bumalik sila doon sa Egypt. Nung namatay na yung tatay nila, natakot sila. Dahil ang iniisip nila, baka yung kabutihan ni Joseph naputol na dito dahil patay na yung tatay natin. Kaya baka ang gagawin niya is parurusahan na niya tayo ngayon dahil patay ng ating ama. But Genesis chapter 50 verse 20 says, sabi ni Joseph sa kanila, you meant evil against me, but God meant it for good. Alam niyo kung anong tawag doon sa number 2 nating practical handle? Mindset. Perspective. Sabihin mo nga sa katabi mo, mindset ba mindset? Kasi titingnan natin, nagpapalit tayo ng perspective na yung kasalanan, kasamaan ng ibang tao laban sa atin can become a great blessing to you and many others. Pwede siyang gamitin ni Lord yung pagkakataon ng iyong sakit, hapdi, pait. Magamit ng Panginoon yun para mailabas ang kabutihan ng Diyos. Everything works together for good to those who love the Lord. Kung wala ang mga kasamaang ginawa ng kanyang mga kapatid laban kay Joseph, yung buong angka ni Joseph at marami pang kanyang extended family and many other nations would have perished from hunger and famine dahil hindi mapupunta si Joseph doon sa Egypt to interpret the dream of the Pharaoh and then later on become the governor. In short, think long term. God has a plan. God has a plan. He knows it and we can trust His plan. Maaring ngayon, men meant it for evil, but God can turn it into something that's good in due time. Amen? Number 3, huwag magkimkim ng inis o galit. Leviticus chapter 19 verse 18 says, you shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your brother as yourself. Anumang pagkakasala, no matter how big or small, no matter how slight, can become a grudge. Kahit anong pagkakasala laban sa'yo, pwede mo itong kimkimin, maging sama ng loob mo. At kapag kinimkim mong sama ng loob, pwede itong magbunga ng paghihiganti. Kaya si Cain, nagkaroon siya ng sama ng loob kay Abel. Dahil ang akala niya, mas pabor ang lahat para kay Abel. That he took that as an offense to his person and to his character. And so what happened is nagkimkim siya ng sama ng loob. He carried that offense, he carried that grudge, and then it became the first act of revenge.
Yun ang kauna-unahang paghihiganti sa offense. Dahil naramdaman niyang parang na-offend siya kay Abel, na-offend siya kay Lord, dahil hindi tinanggap yung kanyang handog, kaya naghiganti siya and he took the matters in his own hands. You know, that shows us one thing. Deal with your hurt, deal with your offense before they become something that you carry as a grudge. Deal with it right away. Bago mo pa bitbitin at maging sama ng loob, inwardly forgive and outwardly confess. Those two things. Remember that. Inwardly, forgive. And say, I forgive you. In your mind, sa puso mo, sinasabi, pinapatawad na kita. Kahit hindi ka humihingi ng tawad sa akin, I release my forgiveness to you. And then outwardly, you can confess that too. By showing kindness to that person. Sabi nga sa Bible, settle a controversy before it can break out into revenge. Isettle na bago pa lumala, maghablahan at kung ano-ano pa. You see, ang lahat ng most lawsuits, madami sa lahat ng paghabla sa isa't isa could be settled with a simple phrase of please forgive me. Hindi na sana umabot sa kung saan-saan pang hablahan. Kung ang bawat isa sa atin ay may pagpapakumbaba at magsasabing, patawarin mo ako sa aking pagkakasala. And then you release right away. You don't hold that grudge. So you don't bring the matters into the court. Amen? Lastly, huwag magpadaig sa damdamin. You see, this is my favorite weapon against revenge. Sabi sa Romans chapter 8 verse 6, to set the mind on the Spirit is life and peace. Praise God. To set your mind in the Spirit, not in the flesh, not on your emotions, not on what you feel, but you set your mind in the Spirit. Ano ang mga pang makalangit, pang makadiyos na kaisipan that will bring you or give you life and peace. Habang tuwing naiisip mo na pagbabayarin mo yung taong nakasakit sa'yo, focus on the Spirit. Lord, I will not deal with my flesh. I will not respond or react according to my natural responses. But I will respond in the Spirit. You say, Lord, gusto kong tingnan ano ang mga bagay na gusto mong gawin sa buhay ko. What do you want me to do with this pain? So every time you think about payback time for that person have hurt you, shift your focus on the Spirit. And when you shift your focus in the Spirit, life and peace will immediately flood your inner being. Magkakaroon ka ng kapayapaan, hindi kasi ikaw ang magbibit-bit. Magsasabi kang, sige Lord, I receive the grace that is available. You see, you can never overcome revenge by the flesh because you will always be driven by your fleshly desires, but it can be overcome by the Spirit. Tingnan po niyo yung 4 na prinsipyo na yan. 4 practical handles that will help you free yourself from revenge. Salamat sa Panginoong Jesus who always models to us kung ano ang tamang responses with the things that He experienced. Sa lahat ng ginawa sa Kanya, doon papunta siya sa krus ng Kalbaryo. Biruin niyo po yung hirap niya. Pinalo, nilagyan ng mga scratches ang kanyang likod, nilagyan ng koronang puro tinik, dinuraan, sinapak, inalipusta. Ano-ano pang ginawa sa Diyos? Sa Panginoon. Meron part doon ang sabi, hinila yung kanyang balbas. Para matanggal yung kanya, imagine niyo, natanggal-tanggal dito, pati yung skin niya sasama. That's the kind of pain He had to endure. And He could have easily said, I will call the angels from heaven para ipaghiganti ako. But thank God, He modeled to us to focus on the Spirit. Kaya ang sabi niya, Lord, forgive them,
for they know not what they do. Surrender your pains to Him. Surrender your right for revenge. Surrender it all to God. He understands. And He wants us to overcome. He wants us to endure. He wants us to finish the race. He wants us to have victory in life. Shall we all stand? And we will ask the leaders to distribute the elements of communion. And while they're sending it or giving it away, kantahin po natin itong lilim. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan, sa iyo lamang. Sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan. Sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus o may dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito'y bilang pag-alala sa akin. I'd like to jump first to the other verse. At ang sabi sa verse 27, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili.
And so before we partake of our communion elements, we'd like to settle our hearts before God. Ihayag natin ang laman ng ating mga puso sa Panginoon. Sabihin, Lord, patawarin niyo po ako. Madami pa akong mga tao na nakasakit sa akin na hindi ko kayang patawarin. But today, Lord, I release my forgiveness to them. I'd like to respond in the Spirit, not to respond in the flesh. And Lord, as I partake of this bread, Lord, I remember what you have done on the cross. Na ikaw, Panginoon, nakaranas ng matinding mga sakit mula sa ibang mga tao, accusations and lies, and all the things that you have experienced, Lord. You have received that on our behalf so that we can live a life that is full. We can live a life, Lord, free of revenge, free of grudge. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. And today, Lord, before we partake this, we release forgiveness. We release our right, Lord, for revenge. We release our right, Lord, to get back, to get even, and receive your grace, Lord, that is available. You can say your own prayer to God today before we partake of the communion. And I'll partake of this bread. Matapos maghapunan, dumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iniinom ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, that you have paid our sins in full by the blood of your Son. Thank you, Lord, for what you have done. Thank you that we can receive, Lord, the freedom and the strength, Lord, the freedom to receive forgiveness, but also the strength to release forgiveness to others. Thank you, Jesus, for your blood that covers the multitude of sin, your love, Lord, and your blood that covers us all. We thank you, Jesus, and even as we partake of this cup, we remember, Lord, those who are sick, and we release your healing upon them in Jesus' name. We remember, Lord, those who are battling with cancer, battling with different kinds of internal sickness, battling, Lord, with different kinds of diseases. We release your healing upon them by the blood of Jesus that was shed on the cross. And when you have said, Lord, it is finished, it is done. Thank you, Lord, for the power of the blood of Jesus. And we will partake it, Lord, in Jesus' name. Mananatili sa iyong lilip, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilip, na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilip, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, masumpungan sa dakong lihim. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang walang hanggang pakikipisa ng Banal na Espiritu